Tama naman lahat ang sinasabi ni BP Sara. Alam mo, napakasinungaling talaga nitong si Madriaga. Talagang ang galing ng gumagawa ng script nito. Ang galing sa kasinungalingan. Dahil wala ako nakita nakapanipaniwala sa kanya mga sinasabi. At alam natin na doon sa kaso ng perjury case, ipinakita ng depensa sa kampo ni BP Sara na lahat ng mga tinukoy niya doon na kalakaran ay hindi totoo sa pamamagitan ng pagsumite ng documentary and testimonial evidence. Pinasinungalingan ng lahat. Yung kanyang sinasabing nagtrabaho siya dyan sa Malacanang. Lahat ng mga tao ron hindi siya kilala. Sabi niya, nandyan siya sa Sandatang Lakas. Kasama daw siya sa security group ni BP Sara. Pati na sa security group ni PRRD. Pinasinungalingan din siya. Hindi talaga siya kakilala. Ano pa ba mga pinasinungalingan sa kanya? Sabi niya, nung isa daw sa mga dinistribute niyang pera, iniwan niyang pera yan sa Mega Mall. Nakita niya raw na yung kotse sinasakyan ng asawa ng attorney kilala, yung dating assistant din ng San Sebastian. Yung pala, yung asawa ng attorney kilala, never na nag-drive kasi hindi marunong mag-drive sa buong buhay niya. At wala pang lisensya. May mga sertifikasyon ng LTO at ng iba pang nakakaalam. Maraming kasinungalingan, isa pa. Natatawa nga ako, biro mo sabi niya, binigyan daw siya ng 25 million pesos ni Presidente Duterte. Ha? Ang pera nun sa BPI nung ginawa ko kaso ni Presidente Duterte, lalabing 6,000 piso lamang. Sus Mariosep. Tsaka, pagpalagay mo na may pera, ba't naman siya pagkakatiwalaan ng ganong kalaking halaga? Hindi lang yun, biro mo, siya daw ay marami daw accounts na may pera at binigay niya pa nga yung mga accounts. Pwede daw siya pakita yung mga accounts na account daw talaga ni Presidente Duterte. Ang galing talaga magsinungaling ito. Alam po ninyo, lahat ng mga sinasabi niya, karamihan hindi mo ma-verify kung totoo hindi. Like sa bank account na yan. Maaring merong account. Pero paano mo mapapatunayan na kay Duterte galing yon? Maliban sa sinasabi niya, hindi, galing kay Duterte yon. Hindi mo naman makikita kung sino ang naglagay doon. O madali sabi, kung gusto mong i-frame ang isang tao, pwede ka maglagay ka ng deposito doon. Tapos magsasabi yung isang tao na, hindi, inutusan ako niyan, ako ang dami niyan. Pinalagay lang sa akin yan. Kaya talagang sinungaling. Pagdating naman doon sa kaya yamot na yamot at nagre-react si BP Sara. Biro mo pati yung pag-aaral niya. Pinakialaman nito, siniraan pa siya. Pinalalabas na mahina ulo niya. Obvious naman na itong si Inday ay may talino. May talino. Correct. The fact is, abogado nga nakapasa nga sa bar di talagang may talino. At saka, ako ay naging law professor sa 3 universities. Kami yung mga nagtuturo ng law. Maniwala kayo, hindi nyo kami pwedeng lapitan o pakiusapan. Napaka-stricto namin. Iba-ibang klaseng stricto kasi. Striktong talagang pinapamalas at yung striktong tahimik. Hindi namin ipapasa yung talagang hindi nakakapasa sa klase. Maniwala kayo, hindi pwedeng pakiusapan dyan. Mabuti pa, halimbawa, kagaya ko, nung ako nasa College of Law ng Diliman, every time ako magre-recite, kung bakit naman inaabot ako doon sa hindi ko napag-aralan, o hindi palagi ako 5, bagsak.
Ang pinakiusap ko lang doon sa teacher, Sir, pag hindi niyo ako tinawag sa mga susunod na araw, talagang babagsak ako sa klase niyo. Hindi naman ako naniniwala, hindi ko alam ang mga, mga itatanong niyo sa akin. Pwede mo ba tawagin niyo ako? Para naman makabawi ako. Oh. Hindi naman siya, hindi. Pero ang ginawa niya, Sus Maria Josep, araw-araw naman ako tinatawag. Mabuti pala yun naman ang araw ko. Kaya nakapasa ako. Yun lang ang pwede mo ipakiusap. Hindi yung ipasa mo ko. Hindi po pwede yun. Wala akong magpapasang professor sa hindi maaaring ipasa. Sapagkat nakakaawa kung ipasa mo ito, magmumukhang, unang-una, magmumukhang tanga ka. Dahil nagpapasa ka ng hindi marunong. Pangalawa, masisira yung eskwelahan mo dahil kung hindi mga pasasaban ng paulit-ulit. Di ba? Kaya hindi yung totoo yun. Kaya inis nito, pati yung kanyang pag-aaral, pinakialaman nito. Ang kapansin-pansin lang, Franco, ewan ko kung napansin mo, Yes, attorney. marami ang nasa affidavit niya, yung una at pangalawa, na dati mo nang naririnig ito. Alam mo ba kung kanino mo naririnig? Kasi nga, tingnan ko nga, kung matalas ka. Kanino mo naririnig yung mga ibang kalakaran ng mga binabanggit niya dyan? Yung Ay. mga may pera si Duterte, nasa bangko, milyon. Saan mo naririnig yan? Kanino nanggagaling yung mga paratang na yan? May mga naririnig tayo, attorney, syempre, hindi pa natin totally pinapaniwalaan dahil nga mga hearsay Hindi, sa mga marami. kanino mo naririnig? May isang May tao mga- na paulit yun. May mga May isang vloggers tao lang na naman, paulit-ulit. attorney, na nagbibigay ng... Hindi vloggers. Si Trillanes. Ikaw talaga, hindi mo masabi. Si Trillanes yan. Yes. Palaging itong si Trillanes, marami siyang mga sinasabi noon na nauulit nitong si Madriaga. Sa kanya lahat ng kagaling yan. Pareho din ng mga paratang laban kay PRRD dyan sa International Criminal Court. Galing din kay Trillanes lahat yun. Di ba si Attorney Sabio yung namatay na abogado? Yes. Ginamit lang daw siya. O, di ba? Lahat puro kay Trilling yan eh. Kaya tama yung sinasabi ni Inday Sara. At bago pa niya sinasabi yun, marami ng tao ang nakakapansin sa kasinungalingan nito. Sa ating programa, una palang labas niyan, pinasabi na natin galing yan sa polluted source. Ang talagang Correct. layunin niyan, siraan lang ng siraan si BP Inday Sara. Walang iba. Kat ginagamit naman siya nitong mga nandiyan sa Committee on Justice. Tuwan-tuwa naman ng mga loko. At tama rin sinasabi niya na ginagawa nilang mini trial. Tapos tanggi sila. Pero sa kanila nang galing na, ito, may mini trial kami dito. Itong parang mini trial. Tapos ang nabanata sila, naku, tanggi naman. Hindi, actually, preliminary investigation lang to. Sa lahat ng preliminary investigation, talagang, akala mo, nagbibis na sila ron. Mm. Ang masama pa nito, pag merong tanong at ang sagot ay makakasira kay Madriaga, ito naman si Luis Torre, yung chairman, do I hear anybody making a motion to strike out from the record? Gusto niya tanggalin sa record yung mga payag nito na maaari siyang mabaon. Talaga namang halatang-halata mo. Kaya tama yung ginawa ng kampo ng defense. Nag-aay ng demanda dyan sa Korte Suprema. Kasi nga, yung ginagawa nilang pagkuha ng mga ebidensya, subpina dito, subpina doon, hindi nga nila trabaho yun. Ang trabaho, kung totoo na ikaw ay preliminary investigation ang ginagawa mo, at lumalabas na ikaw ay piskal. Kasi yan naman ang trabaho nila dyan Yung tinatawag na initiation, sila mag-i-initiate, sila magdidemanda. Ang piskal na nagdidemanda siya nagpapile ng kaso sa hukuman. Yun din ang House of Representatives. Sila maghahain ng kaso. Sa Senado naman. Ngayon, hindi ba yung piskal, pag nag-file ka ng kaso, hindi ho siya ang naghahanap ng ebidensya para doon sa nagdemanda. Kung hindi, yung nagdemanda ang kailangan magbigay ng ebidensya. Correct. Ito, ang nangyayari dito, naghain ng kaso mga complainants, walang ebidensya, sila naghahanap para sa kanila. O hindi ba irregular yan? Yan ay labag sa saligang batas. O kaya, tumakbo ang depensa, yung legal team. Pero alam mo, parang hindi po pwedeng hindi ko
unahin yung iba namang mga nag-file. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagsasawsaw pa sila dito naman sa mga abogado ni Inday Sara. Meron na nga siya mga abogado. Hayaan niyo na siya. Wag na kayong magsumawsaw dyan. Gusto niyo kasi sumama sa kasikatan ng mga ito. Sumikat kayo sa sarili niyong trabaho, wag na kayong kumuha ng iba. Inuunahan niyo pa eh. Kung hindi niyo inuunahan, sinasabayan niyo o kaya sinusundan niyo. Bakit magpabaya? Let the credit be given to the defense team. Huwag na kayong sumama dyan. Kasi pag ang ginagawa niyo, parang pinapakita niyo, mahihina itong mga ito at hindi na kikita yung mga nakikita niyo. Mabuti sana kung yung mga katwiran niyo magaganda. Hindi naman. Kung babasahin mo mga petition nila, ang magandang mga katwiran, argumento ay nanggagaling sa defense team ni BP Sara. Yan.